Balik tanaw sa Karimlan, ipalayo sa aming bayan. Taong 2009, ginulantang hindi lang ang sambayanang Filipino, kundi maging ang buong mundo ng nakapangingilabot na karahasang naganap sa Maguindanao. Mahigit 50 alagad ng media ang minasaker, kabilang ang ilang nadamay na sibilyan. Ang may kagagawan, pinuno ng bayan, halal ng taong bayan. Halal nga ba? Mga taong tagapagpatupad ng batas, tagaukit ng magandang halimbawa at sandigan ng mamamayan. Ang parusang dapat sa krimeng marahas ay hindi ang rehas. Ito'y pagkondina sa mga gawaing hindi makatao. Sigaw ng hustisya laban sa nilikhang may babang demonyo. Hanap ay pag-asa mula sa apari magpahanggang sulo. Ang pakikibakay galing Pilipinas hanggang buong mundo. Ang kapangyarihan ng dahil sa takot mawala sa kamay. Ang kapangyarihan upang ipakita't ipangalandakan. Ang kapangyarihan na dulot ng pera't kawalang hiyaan ang naging dahilan ng karumal-dumal na mga pagpatay. Kahit pasampuman ang buhay ng sangkot na mga kriminal, ay kulang at kulang upang ipambayad sa utang na buhay. Sa nilikhang laman na tanging Diyos lamang ang siyang nagpahiram at walang sinuman ang dapat bumawi na hari-harian. Maraming nagluksa mga kamag-anak nung mga nadamay. Maraming lumuha, ang iba'y nagngit-ngit sa pakikiramay. Maging ibang bansa, mga nangilabot sa karumal-dumal na pagkakagawa na diablot hayop lang ang makapapantay. Hindi firing squad, hindi bilangguan at hindi rin bitay ang dapat igawad sa mga demonyo doon sa Mindanao. Kahit pa ang utak nila'y pasabugin sa harap ng bayan, ay kulang na bayad sa ginawa nilang grabing kahayupan. Ang mga salarin, huwag nang ikulong, huwag nang ibilanggo, huwag ding patayin, kundi pakawalan ng hubad at hubo. Bayag ay kutusin habang nabubuhay oras-oras 10 sa kapasigawin hanggat merong boses ng Diyos ko po, Diyos ko po. Pag wala ng tinig, balatan ng buhay hanggang talampakan, saka paglakarin mula Maguindanao hanggang Malacanang. Papagpaliguin ng sukang may asin at siling mahalang, saka pakainin ng blade at aspili, karayom ang ulam. Kapag naimpeksyon, yaong laman loob, saka operahin, na imbalsamador ang mag-uopera at ang gagamitin. Dulos na mapurol na may mga bingaw sa kakalawangin, walang pampabagol na dapat iturok at dapat ay gising. Pagkatapos nito, sila'y ipaghanda ng mga pagkain. Maglilitson tayo, lahat ng masarap ating ihahain. Magsasalo-salot kabusugan nila ay sisiguruhin upang maimpatso at kapag bundat na, puwet ay tatahiin. Pagkatahi naman ay patatakbuhin, jogging ang pahinga. At kapag bumagal, putukan ng kanyon sa puno ng tainga. Ngunit kung talagang di na maihakbang yaong mga paa, ang lupang hinirang ay ipapaawit, pabalik ang basa. Hilahin ang dila kapag nagkamali at saka ibutno. Kapag nagkaluha, itato sa mata ang mapa ng mundo. Upang ipakita ang galit at puot ng maraming tao ng lahat ng bansa, mayama't mahirap, Muslim o Kristiyano. Matapos ibaon, ang buong katawang labas lang ay ulo, sa lugar na merong tirahan ng langgam sa gitnang disyerto, ay saka ipatong matamis na bao sa kinalbong ulo at gawing targitan ng matandang duling at pasmadong kapgo. Ang gamit na shotgun ay walang sipatan
at dispalinghado. May gagawa pa ba ng mga malubhang krimet kasalanan? Kung yaong parusa ay di bilangguan at hindi rin bitay, marahil wala na at ang mga krimen ay mababawasan at itong bansata sa kapayapa ay magiging huwaran. Hindi lang panglaman itong ating laban, pangkaluluwa rin. Hindi lang pambayan ang katahimikang idinadalangin. Ito'y tunggalian ng mga masama't mabubuting anghel at sana'y sikatan ng bukang liwayway ang bayan ng lagim.